Kung dati nga mga idol ay buong tapang na hinahamon ng ating dating Pangulo na si Duterte ang ICC, at kung dati nga mga idol ay hindi siya natatakot sa mga human rights, ay tila baga ngayon nga mga idol ay bumaligtad na ang mundo para sa ating dating Pangulo. Dahil nga biglaan nga mga idol siyang dinala sa Netherlands upang doon siya litisin at mismo sa ICC. Sino nga ba mga idol ang nagbigay at nagpahintulot upang hulihin at arestuhin ang ating dating Pangulo at dalhin sa ibang bansa upang doon hatulan? At dahil nga mga idol sa pangyayaring ito ay tila baga hati-hati ang mga opinyon ng bawat mamamayang Pilipino. Marami ang natutuwa dahil nga mga idol sa mga nabiktima at umaasa na sila ay magkakaroon ng katarungan o hustisya. Subalit sa kabilang banda naman mga idol ay marami ang nalulungkot at marami ang nagagalit dahil nga mga idol sa ginawa at sa mga nangyari sa ating dating Pangulo. Mayroon nga bang kinalaman mga idol ang ating kasalukuyang presidente na si BBM sa pagkaaresto at pagkahuli sa ating dating Pangulo? Dahil ayon nga mga idol sa ating Pangulo na siya di umano nga ay walang kinalaman at hindi nga daw siya mga idol nakikipagtulungan sa pag-aaresto ng ICC sa ating dating Pangulo, at kailanman nga mga idol daw ay hindi siya nakikipagtulungan sa ICC. Subalit ayon nga daw mga idol sa kanya ay mayroon siyang kontak dito, na subalit ayon nga mga idol sa kanya ay hindi ibig sabihin nito ay nakipagtutulungan na siya sa mga ito. At dahil nga mga idol sa pahayag na ito ng ating Pangulo ay marami ang nagtataka, marami ang napapaisip at marami ang nagdududa na kung bakit ang ating Pangulo ay nagsasalita ng ganon. Ganong siya lamang naman mga idol ang mayroong kapangyarihan at mayroong karapatan na gawin ang mga bagay na ito mga idol, dahil siya ang presidente, siya ang pinakamataas na pinuno at leader sa ating bansang Pilipinas. At dahil nga mga idol sa nangyaring ito ay marami tuloy ang nagsasabi at marami ang nagdududa na baka ito na nga mga idol ang ganti ng ating Pangulo laban sa ating dating Pangulo na si Duterte, dahil nga mga idol sa pagsabi nito sa ating kasalukuyang presidente na si BBM na ito ay mahinang presidente. At baka ganti na rin ito nga mga idol ng ating Pangulo na si BBM dahil sa palaging pagsabi sa kanya na bangag at adik. Subalit marami ang nagsasabi mga idol na ang paghuli at pagtakip sa ating dating Pangulo na si Duterte ay hindi daw di umano nga makatarungan at hindi daw dapat ito mangyari, dahil ang pangyayaring ito nga mga idol ay kauna-unahang nangyari sa Asia, na kung saan nga mga idol ay Pilipinas pa ang nasampulan ng ICC. Subalit sa pagsama nga mga idol ng ating dating Pangulo na si Duterte ay marami nga mga idol ay nagsasabi na baka ito ay taktika lamang di umano ni Duterte, dahil alam nga mga idol di umano ng ating dating Pangulo na pabor ang marami sa kanya. At marami din ang nagsasabi mga idol na sinasadya daw di umano ni BBM na mangyari ang lahat, dahil gusto daw di umano nga mga idol ni BBM na magalit ang sambayanang Pilipino at magtatag ng people power. At kung nagkataon nga mga idol ay parang naulit lamang ang mga pangyayari noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos, na kung saan nga mga idol ay nagkaroon din ng EDSA Revolution o People Power. At kung sakali nga mga idol na mangyaring muli ito sa ating bansa ay baka magkaroon nga mga idol muli ng martial law at ang mga Marcos nga mga idol ang manatiling makaupo, bagay mga idol na wag sanang mangyari. Masama man mga idol ang naging tingin sa ating dating Pangulo na si Duterte sa mata ng ilan, subalit hindi rin maaalis natin mga idol sa ating puso't isipan na ang ating dating Pangulo ay naglingkod ng tapat sa ating bansa, nagbigay ng karangalan at nagbigay ng katahimikan. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay pansamantala lamang,
dahil hindi naman habang buhay na nakaupo ang ating dating Pangulo. At dahil nga mga idol sa pag-aakala na ang ating kasalukuyang presidente ay ipagpapatuloy niya ang mga ginawa noon ng ating dating Pangulo, ay binigyan natin ng pagkakataong muli ang mga Marcos na makaupo. Subalit sa madaling panahon mga idol ay nasira rin ang kanilang pagkakaibigan at nawasak nga mga idol ang tiwala nila sa isa't isa, hanggang nagkaroon nga mga idol ng lamat at hito nga mga idol ay sila ay nagbabanggaan. Marami ang nagsisisi mga idol kung bakit binigyan pa ng pagkakataon si Marcos na muling makaupo. Ang nangyayari mga idol sa ating bansang Pilipinas ay tila politika na, at personalan na nga mga idol ang kanilang mga gantihan sa isa't isa. At tila baga hindi na mga idol iniisip pa ang ating bansang Pilipinas, hindi na iniisip pa ang sambayan ng Pilipino kung ano ba ang makakabuti para sa atin at sa ikakaunlad ng ating bansang Pilipinas. At tila nga mga idol na wala na ang pangako at sinumpa ang pangako para sa ating bansa. Subalit ayon nga mga idol sa ating dating Pangulo na si Duterte ay wala daw di umano siyang ginawang masama o kasalanan sa ating bansang Pilipinas, dahil marami daw di umano siyang ginawa na hindi nagustuhan ng ilan. Kung kaya't ito nga mga idol ang dahilan kung bakit ginagawa di umano sa kanya ang mga bagay na ito. Na ayon nga mga idol sa dating Pangulo, ang mga bagay na ito ay ginagawa niya hindi lamang dahil sa kanyang sarili, kundi para lalo tigit sa ating bansang Pilipinas, at ang labis na makikinabang ay ang sambayan ng Pilipino. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba, o maybe lahat, but I did it for my country. Marahil isa ka rin nga mga idol sa ayaw kay Duterte noon, at ngayon nga mga idol dahil sa mga nangyari ay tila ba bumaliktad na rin ang mundo para sa inyo, at tila nga kayo ay sumusuporta ng muli sa ating dating Pangulo. Dahil ang ating dating Pangulo lamang naman mga idol ang mayroong tapang, mayroong malasakit sa ating bansa at lalo tigit sa sambayan ng Pilipino, at lahat ay kaya niyang gawin para tayo ay kanyang protektahan. At kung mayroon nga daw di umano siyang kasalanan mga idol, ay buong tapan niya ito nga harapin at hindi kailanman siya tatakbo. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa pagkahuli at pagkadakip sa ating dating Pangulo? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa ugnayan ng ating kasalukuyang presidente na si BBM sa ICC? Naniniwala ba kayo mga idol na wala siyang kinalaman hinggil dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. I'd worth the toil of the police, at ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them.